Ito ang pinaka-best way kung gusto mong tumawid from being an employee to becoming an entrepreneur. First step na kailangan mong gawin is mag-aral kang magbenta ng kahit ano. As in kahit ano. Diba? Mapadamit yan, mapapagkain yan, mapaservices yan. Gawin mo ito sa free time mo after work or probably during work kung pwede. Importante lang magbenta ka ng kahit ano. From there, kung nakakapagbenta ka na, kikita ka ng kakaunti. Lahat ng kikitain mo sa pagninegosyo mo habang nag-uumpisa ka ay itatabi mo. Hindi mo gagastusin. Kasi nabuhay ka naman for the longest time sa sweldo mo. Kaya yung kikitain mo sa pagbebenta mo, itatabi mo. Or better, kung nakakuha ka ng produkto na mabenta or winning product, ang gagawin mo, yung kita mo, isasama mo sa puhunan mo. Yung kita mo ulit, isasama mo ulit sa puhunan mo. Yung kita mo ulit, isasama mo sa puhunan mo. So, lumalaki ngayon ang puhunan mo at habang lumalaki ito, lumalaki rin ang savings mo. Roll ka lang ng roll. Number 2 step. Kapag ka napantayan na, nung kita, nung racket mo, or nung pagbebenta-benta mo ng kahit ano, yung sweldo mo, that's the time na gagawa ka ng plan. Yung planong gagawin mo is mag-goal set ka sa sarili mo na kapag naangatan na ng pagbebenta-benta mo, yung sinasahod mo ay magre-resign ka na. So, pinaplano po yan. Hindi ka basta-basta magre-resign. Okay? So, example, sa pagbebenta-benta mo, umangat na ng 20%. Umangat na ng 30% yung kinikita mo dito versus dun sa sinisweldo mo. O, dun ka magdedesisyon ngayon. Ano ba yung komportableng lifestyle sa'yo? Uulitin ko yung komportableng lifestyle sa'yo. Kasi karamihan, kapag ka lumalaki ang kita, nag-a-adjust ang lifestyle ng mga tao. Hindi dapat ito mangyari. So, kung anong existing na lifestyle mo, kung kumikita ka ng minimum wage ngayon, minimum wage pa rin ang lifestyle mo. Kahit kumikita ka na mas malaki. Kung ikaw naman ay sapat-sapat lang ang lifestyle mo, sapat-sapat pa rin ang magiging lifestyle mo. Kahit kumikita ka na ng malaki. Kaya maraming hindi umaasenso dahil nag-a-adjust ang lifestyle depende sa kung magkano ang kinikita nila. Number 3. Kapag ikaw ay nag-resign na sa trabaho, you make sure that you will double up. Double up sa effort, double up sa time, double up sa pag-aaral tungkol sa kung paano mo palalaguin ang pagninegosyo. Kasi lagi mong tatandaan, wala kang experience sa pagninegosyo. So kung wala kang experience, dadaan ka pa sa napakaraming trial and error at failure. Hindi ibig sabihin na kumikita ka sa pagbebenta sa negosyo, all the way kikita ka na. Hindi ganon. Kasi once na nag-resign ka na at nag-ooperate ka na talaga ng negosyo, meron na yung operational, meron na yung marketing, meron na yung finance, meron na yung logistic, at marami pang sanghay ang negosyo. So, ibig sabihin, dadaan ka talaga dun sa point na mahihirapan ka, magsasakripisyo ka. So, you have to be ready. So, double up sa effort, double up sa time, double up ng double up. Para sa ganon, walang bitin. So, magugulat ka na lang in time after mo mag-resign dahil may proseso at may sistema kang ginawa. Naging matagumpay ka sa buhay nang hindi ka dumaan sa pagka-depress, sa pagkalulong sa napakaraming mga problema or napakaraming utang kasi tamang sistema yung ginawa mo.